tunay na Dios. Bali, tag ilang minutes po, Doc? Para ano? In 3 minutes, 4 minutes, 12 kasi sila eh. Sige po. Tapos, yung sa akin, kasi rebuttal 6 minutes lang kalahati. 12 minutes sa kanila. Opo. Tapos ang Tanungan ito, tanungan, Tagalog, Bisaya, English. 53 minutes lang sa tanungan. Pwede lang yan, kahit Bisaya, ano. English, Filipino. Bisaya ka? Maingay lang dito sa akin kasi isang oras itong magbagting sila dire sa ilang kampana. Maganda niyan, sana doon ka nag-present. Doon ka sana mag-present. Ibig sabihin, kining bagting na ang kampana, sugod na. Bisa na. Kada bagting kaon. 30 minutos na siyang gabagting. Yan. Sige na. Sige. Present agad. Mag-umpisa ang time mo, bro, pag nagsalita ka. Okay. Magandang hapon po sa lahat, lalo na sa ating hindi biased na moderator. At sa lahat na naniniwalang Diyos si Kristo. Ang akong bahin mao ang pagpamatuod nga si Kristo, Dios, sumala sa Biblia. E mao man gyud tudlo sa Biblia nga Dios si Kristo. Ang pagka-Dios ni Kristo mao ang dakong pagtuo sa mga apostoles. Nga naman, kay daghan man tang mabasa nga mga apostoles nagasulti nga Dios si Kristo. No? Apan ang problema nato karon, kay daghan pang mga tawo nga nagaangkon nga sumusunod ni Kristo, apan dili mo dawat o makigdebate nga dili gyud Dios si Kristo. Labi pa gini akong kontra karon nga pastor Perbagid sa Baptist. Siya rin na lahi sa Tarang Baptist kay ang Tarang Baptist tuo mag Dios. No? Kung gitun-an paunta o kung sakto ang Biblia, wala na untay debating mahitabo karon. No? Klaro og dayag nga si Kristo usa ka biological God. Mo bantayan nato. Biological God si Kristo. No? Wait lang. No? Only begotten God, truly God, o great God. Mo nay tudlo sa balaang kasulatan. Abot lang kaha kung anong wa ni na tun-an sa atong kontra karon nga di man gyud siya motuo nga Dios si Kristo. Nga klaro namang gyud og dayag nga ang balaang kasulatan nagtudlo na to nga si Kristo biological God, only begotten God, truly God, o dapat great God. Mo na tudlo sa bilang kasulatan nato. No, kung imo palang basahon daan ang unang kapitulo sa unang libro sa Bag-ong Tugon nga mao ang libro ni Mateo, imong mabasa diha sa Mateo 1 versikulo 23 nga nagpahibalo ka nato nga unsa man ang Dios uban kanato. Ako pagabasahon ang bersikulo para klaro gyud kaayo, para mahibal-an karon masabtan sa atong kontra kining tawo nga dili motuo og Dios si Kristo. Tanawa, usa ka berhen magasangkon og manganak sa usa ka bata nga lalaki. Og ang iyang ngalan pagatawgon nga Emmanuel. Nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. No, sa diha nga ipanganak si Ginoong Hesus, no, ang tan-aw ana, ang interpretation ana sa mga apostoles nga ang Dios nagakuyog kanato. No, sa kapanahunan nga diin si Ginoong Hesus nagpakatawo. Dili lamang si Apostol Mateo ang nagpahibalo o nagpaklaro, nagpadayag nga si Kristo Dios. Usab ang gisulti usab ni
ni Apostol Juan nga nag-ingon siya. No? The Word, Jesus, was God. And the Word, o sa John chapter 1 verse 1, sa ako lang kuhaon ang tudling ni ini nga nag-ingon diya, the Word Jesus was God. O diha sa versikulo 14, the Word Christ became flesh. Singkana, no? Ang pulong nga mao si Jesus, no? Dios o ang pulong nga si Kristo nahimong unod. Nabisan si Apostol Juan mga 20 kaigsuonag seconds. mga higalaan. Nang pahibalo kanato nga ang Dios nga gitagna dinha sa ni propeta Isaias diha sa kapitulo 9 bersikulo 6, gisulti na gayud, nakita, nahikap ni Apostol Juan o sa iyang mga apostoles kining gitagna ni propeta Isaias nga ang pulong Tuloy-tuloy ba? nga Tag mao 4 si minutes Ginoong ba? Jesus, Time na. Dios. Okay. Salamat. Take po 4 minutes lang. O, second speaker Okay. sa affirmative side. Second speaker, naka-post po ang inyong time. Mag-start po yan pag magsalita ka, Sister Perla. Ayan na. Teka lang. Di ba cross-examine ang sunod? Tagpo 4 minutes daw po kayo sa affirmative latag nyo. Di ibig kong sabihin, pagkatapos Mag-present muna po kayong tatlo din, cross. Sige po. Sige. Wait lang ha. Sige po. Resume? Sige po. Resume na. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, lalong-lalo na po kay Doc Raja na nasa panig po ng negative side ng GBCO. Ako po ang inyong maliit na lingkod na si Perla Bordeos, isa po sa magpapatunay ng katotohanan na si Kristo po ay isang tunay na Diyos sa paksa po ng divinity of Jesus Christ. Napagkasunduan po na po namin ni Doc Raja na ako po ay gagamit ng Bisaya lang na Biblia kasi po wala po akong Tagalog na Biblia. At pasensya na po sa mga pure Tagalog, pagsikapan nyo na lang pong intindihin ang aking presentation na Bisaya. Ang aking unang gagamitin na bersikulo po ay mababasa po sa Juan 1:3. Nag-ingon dire, ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya, ug niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nangahimo nga dili pinaagi kaniya. Diri sa Colossus 1:17 nag-ingon, siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot. Diri sa Juan 5:22 nagaingon, ang amahan dili mao ang maghukom kang bisan kinsa, hinunoa ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa anak. Ug sa Juan 5:28-29 nag-ingon, ayaw kamo kay bulong niini kay ang takna nagasingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Ug sa 29, ug ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Ug ang mga nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Therefore, sa pamamagitan ng aking pagsasaliksik ng kasulatan, implicit at explicit biblical written in the Bible, ito ay nagpapatunay sa atin ng mas malinaw na pagkakaunawa na si Kristo po ay tunay na Diyos. Maraming salamat po. Yun lang po. I-post mo. Third speaker po, i-cover mo na po yung mga natirang oras ni Sister Perla. Kung Meron ready pa na po po kayo. natitirang 5 minutes and 41 seconds. Kung ready na po kayo, magsalita lang po kayo kung handa na. Sino ba yung third speaker? Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Magandang hapon din po sa kay Doc Raja. Ito po ang iyong maliit na lingkod, Susit Paboriti po.
nanggaling po sa probinsya ng Negros Occidental. Ang sa hapon po ito, papatunayan po namin bilang Seventh-day Adventist na si Hesukristo po ay tunay na Diyos ayon sa nasusulat sa Biblia. Sa hapon pong ito, akin pong papatunayan na si Kristo po ay Diyos. Sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse talatang 10 at 11, sabi po dito, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ang nangasa ibabaw ng lupa at ang nangasa ilalim ng lupa. Ano po ang sabi? Sinasamba po si Hesukristo. Sabi po sa talatang 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa kaluwalhati ng Diyos Ama. Panginoon talaga si Hesukristo. Tunay po na Panginoon po at sinasamba po siya. Sabi po dito sa Mateo chapter 1 verse 23. Narito ang dalagang magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung iliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Mayroon pala siyang mga banal na mga pangalan. Si Hesukristo. Sabi pa dito sa John 20 verse 28. Sabi sa kanya ni Tomas. Sumagot si Tomas sa kanya, sabi, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi lamang pala si Hesukristo ang nagpapatunay na siya Diyos, kundi pati ang mga apostolis niya na kumikilala sa kanya na siya ay tunay na Diyos. Sabi pa dito kung mababasa natin sa ikadalawang Pedro, kapitulo 1, talatang 1, sabi dito, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Hesukristo na nagsipag kamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Tunay talaga siyang na Diyos. Siya pala ang ating tagapagligtas ng sanlibutan. Sabi pa dito sa Roma 9, Kapitulo 9, talatang 4 at 5, sabi dito, napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Sa talatang 5, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya'y nawa. So dito, siya pala yung maluwalhati na Panginoon. Sabi pa dito sa Titos, Kapitulo 2, talatang 13, sabi dito, nahintay niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ano palang pangalan niya? Kung sa English, Great God and God the Savior. Yun yung ang banal na pangalan ng atong Panginoong Hesukristo. At kung mabasa din natin sa Juan chapter 8 verse 58, sabi dito, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Ito yung papatunay na si Kristo ay tunay na Diyos. Dahil wala pa hindi pa, before Abraham was, siya na yung panganay sa lahat ng bagay at
nagawa ang lahat ng bagay dahil sa Kanya. Yun po ang aking pagpapatunay. Maraming salamat po. Okay, winave na po ang oras. May 30 minutes pa, ay 30 seconds pa. Pero dahil po dyan, dadako na po tayo ngayon sa cross-examination ng negative side. Kung handa na po si Doc Raja. Ilang minutes ba yan, bro? Doc, sa cross. Nakamit po kayo, Doc Raja. Okay. Ilang minutes po? Sandali. 6 minutes. 6. Okay na, rinig na dyan. Opo. Loud and clear. Okay, 6. Take to 2 minutes bawat isa sa kanila. Sige, 2 minutes na lang po ilagay ko para 3 minutes, 3 minutes mag-ano. pala, 3 2 minutes. minutes, 3 minutes. Oo, Ayan. bawat isa sa kanila. Sige po. Tapos, yung 6 minutes, yung sa ano yon sa aking Presentation. Opo. negative stand. Opo. Okay. Okay, start na po kung handa na po kayo sa pagko-cross sa affirmative side. Okay, maraming salamat sa ating mga kaibigang Seventh Adventist. Maganda po ang kanyang presentation. Una kong tanungin yung unang nagpaliwanag na si Ka-Aris. Ka-Aris, dyan ka pa ba? Dito Yun pa po. ang una kong tanong, nandyan ka pa ba? So, Nandito pa po. okay. Mabuti naman at nasagot. Ginamit mo ang Tito 2:13 na nag-emphasize about great God and Jesus Christ. Ilang personality ba ang nabanggit dito? Isa, dalawa? Sure. Objection, moderator. Hindi po Okay, kami ano po objection? hindi po kami nagdidebate dito kung ilang personahe po ang nasa Tito, kundi ano po kami kung Diyos ba talaga si Kristo. Kaya pinaano ko talaga na great God si Kristo base doon sa Tito 2:13. Pero sa personahe hindi po yan ang ano namin. Okay, counter objection po ba? Meron? Ginamit po kasi niya ang 2:13. Tinatanong ko po siya kung ilang personality ang binabanggit sa Tito 2:13 kasi binanggit niya eh. Okay, granted po ang tanong ng ating negative side based po sa nakasulat sa Tito 2:13. Proceed po. Waiting ko ang tanong, ilang personality ang nabanggit sa Tito 2:13? Sila. Isa lang po kasi iisa lamang po ang darating na si Kristo lamang. Okay, next question po. Next question, ilang phrases po ang mayroon sa Tito 2:13? Kung phrases po ang pagbabasihan po natin ang version po natin ngayon na Biblia, alam naman po natin sa original na Greek na wala po itong mga kudlit, mga period, iisa lang po to lahat. Hindi po pala ito naka-record? Naka-record yata, bro. Record. Okay. Naka-record po. Next question po. Next question. Okay, next question. Ito ba bang our great God is a phrase? Ano po? Pakiulit po sa sagot sa tanong. Ang mga salitang our great God, isa po ba itong phrase na mayroong noun at saka mayroong adjective? Objection, moderator. Objection po. Okay.
ang kaano ko po nagtatanong na po tungkol sa English subject. Hindi po kami nagdedebate tungkol sa noun and subject. Nagdedebate po kami sa pagkakadyusan ni Kristo. Okay po, granted. Paki-rephrase na lang po ng tanong sa negative side. Counter objection, Mr. Chair, Mr. Moderator. Okay po, counter objection. Okay po. Tinatanong ko po siya kung ang our great God ba ay isang phrase na may noun at saka adjective. Dahil ito po ay patungkol sa great God eh. So, ang tanong ko po ay within the topic pa rin po at saka dyan din talaga sa kanyang ginamit na talata. Simple lang naman eh, no? Kasi except kung i-deny niya na mayroong noun at saka may adjective. Okay, para po malinaw, both side. Next question na lang po tayo. Okay. Papayag ka ba na mayroong dalawang personality na nabanggit at iyon po ay ang great God at saka yung personality na si Jesus na isa ding Savior? Hindi po ako tututol na si Kristo ay tagapagtanggol. Time is up po. Kinakaila, Pero pakitapos na rin po ng ng hindi inyong po sagot. kinakaila sa talatang Titus 2:13 na siya din po ang the great God. Dahil Time, hindi okay po na po, nakapokus okay na sa po. isang titulo si Kristo. Sa second affirmative po, handa na po ba para sa cross-examine ng negative side? Okay. Okay po, okay po. Mr. Ma'am, kapatid na Sister Perla, kapatid na Perla, Yes po. ang dami ng iyong mga talata. So marami-rami ding tanong ito. Ito po ang unang tanong. Juan Kapitulo 1, versikulo 3. Binanggit mo na si Kristo ay manlalalang. Tama ba ba yung pagkarinig ko? Yes po. Bakit mo binanggit ang pagkamanlalalang ni Kristo? Tungod kay sumala sa Isaias 9:6 kaniya nagaingon diha kay alang kanato natawag sa kabata ug ang kagahom igatungtong sa iyang abaga. So but sabot nga ang tanang kagahom gitungtong sa iyang abaga. So siya ang creator. Next question. Wala akong mangutana nimo sa Isaias 9:6. Ang akong gipangutana Juan 1 versikulo 3 nganong imo mang gihatagag emphasis nga si Kristo maglalalang. O kay nag-ingon man diha nga ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya. So siya mao maglalalang. Ano naman ang ibig sabihin yan? Kung siya maglalalang. So kung siya maglalalang? Siya gani ang Diyos. Kung siya ang maglalalang, siya ang magbubuhat sa tanan, siya ang Diyos. Kay walay So tao. ibig mo sabihin, Siya ang tunay nga Diyos. Tungod kay walay tao dok nga makahimo og bisan unsa nga butang sa kalibutan gawas sa Dios. okay, so ang iyong binasihan na si Kristo ay Diyos dahil siya po ay manlalalang, tama? Tama. Ako ay manlalalang din kasi ako eh. So Diyos din ako. Si Kristo ay manlalalang ng lahat ng bagay sa buong mundo. Manlalalang ka ba ng natural resources? Hindi mo Example, panahon ang tubig. pagtanong, kapatid. Kaya nga Ang manlalalang ka lang panahon ng ko ay magtanong at ikaw ay sasagot. Okay, so ako kay manlalalang man pug ko. So Diyos po di ay ko. depende sa imong pagkamanglalang, Dok. Kaya ang Diyos manlalalang siya sa tanang butang.
Okay, next question. Sa Juan 1:3, Colosas 1:17 o Juan 5:22, may nabasa ka ba na si Kristo Diyos? Time. Time na po. Wala. Okay, time na po. Pero Para Sagutin yung tanong. okay, pagbibigyan po Sister Perla, tapusin niyo po ang Sige. sagot niyo. wala po, Dok. Pero implicit ug explicit atong masabtan nga siya Diyos. Yun lang po. Okay. Doon po sa affirmative side na nag-present yung pangatlo. Handa na po ba? Okay. Po, dito na po ako. Sana po ba si Sister kapatid na Susit? Kumuhuman. Doc, nandito na po ako, Doc. Okay, ang una kong tanong. Binanggit mo ang talata sa Pilipos Kapitulo 2, 10:11. Tama sa iyo. Okay, mong gipahimug-atan, ilonggo ka pala, no? At binigyan mo ng bigat na si Kristo ay Diyos dahil siya ay niluluhuran. Pag ako ay lumuhod ngayon sa aking asawa, Diyos na ba ang aking asawa? Objection, moderator. Si Kristo po itong pinag-uusapan natin. Hindi po yung asawa ni Doc Radja. Kaya, Ay, counter objection po ba? Meron? okay, ang premise po sa aking tanong ay nakabase sa kanyang presentation na si Kristo daw ay Diyos dahil niluluhuran. So with that premise, I am asking the question na pag niluhuran palang isang personality ay siya nagiging Diyos. Kaya ang tanong ko, pag lumuhod ako ngayon sa aking asawa, ay Diyos na ba yung aking asawa? Okay, granted po. Pakisagot po sa affirmative side. Depende na po sa inyo, Doc, kung ano yung pong tingin mo sa asawa mo. Kami po, pinapapatunayan lang po namin na lahat na po ng tuhod, lahat na pong tao, kailangan lang po sa Diyos na po lumuluhod, hindi po sa mga asawa at sa kung sino paman. Next question. Okay, next Question, question. please. Next question. Mateo Juan 20:28. Tama ba? Nabanggit mo yung Juan 20:28? Yes po. Anong klaseng disipulo si Tomas? Siya po ba ay strong sa kanyang pananampalataya o siya ay reluctant believer? Sa Bisaya, para mas maliwanag, siya po ba ay isang disipulong maduha-duhaon o straight talaga siya sa kanyang pananampalataya? English para maintindihan, was Thomas a doubter or not? Ano po, Doc? Pakisagot Ubos po. ng panahon ko. Pag wala pong sagot, next question agad. Okay, next question. Sa 2 Peter chapter 1 verse 5, minention mo ang dalawang distinct personality, ang Diyos Ano po, Doc? at saka si Ano po yun, Kristo. Paulit po ng tanong, Doc. Okay. Kasi masyadong maingay dito eh. Okay, ang tanong ko po sa yung previous question ko po, do you agree that anuhin ko na lang, revise na, do you agree that Thomas was a doubter? Yes po, pero nang makita yan si Kristo, ngunit nang makita yan si Kristo, ay lumuhod po siya at nagtuo po siya na si Kristo ay Diyos. Okay, time na po. Maraming pong salamat sa dalawang panig. Ngayon naman po ay mapapakinggan natin ang
presentation ng negative side. Okay, kung handa na po, mag-iisimula po ang inyong oras pag kayo nagsalita na. Okay. Pinapasalamatan ko uli ang aking mga katunggali na mga batikan ng mga debater ng SDA Church, kaya na sila ang ipinadala para mag-represent ng kanilang iglesia. Kasi nga lang, ang mga talata na kanilang inilatag ay walang bigat doon po sa talatang kanilang pinapanatunayan. Doon sa isang presenter, wala namang nabanggit na si Kristo ay Diyos. Doon naman sa unang presenter ay supposition lang po na si Kristo ay Diyos. At sa last na presenter ay based on a false analogy po ang kanilang presentation. Sa makatuwid, wala talaga silang solid na nailatag upang itayo ang kanilang paksa. Ngunit kung titingnan natin ang kanilang mga talata ay napakahina po upang gamitin na si Kristo ay Diyos. Binanggit ng unang speaker ang Tito 2:13 or Titus 2:13. At iniwasan niya ang aking tanong tungkol po sa dalawang personality na binanggit ng talata. Yan po ang personality ng tunay na Diyos at ang personality ng Panginoong Hesus. Kung titingnan natin ang talata, mga kaibigan, mga kapatid, mayroon po sa isang phrase, mayroon pong noun at saka mayroong adjective. At saka sa pangalawang phrase, mayroon din pong noun at saka mayroon pong adjective. Ibig sabihin, ang adjective ay nagdi-describe sa noun, that is a sentence. Ang isa naman, mayroon ding noun at mayroon din adjective, so it is also a sentence. Ibig sabihin, dalawa pong mga diwa ang ini-emphasize ng talata. Ibig sabihin, yung Diyos na minensyon sa unang phrase ay iba po doon sa minensyon na sa pangalawang phrase. Ang adjective po na ginamit sa unang phrase ay great, no? Great. Ang Diyos ay dakila. Samantalang ang sa isang phrase naman, ang adjective na ginamit ay si Jesus ay tagapagligtas. Okay. So, ang tagapagligtas is basically noun. But if it is used to describe another noun, then the noun becomes an adjective. Ibig sabihin, magkaiba po talaga ang dalawang nabanggit sa Tito 2:13. Hindi po si Kristo ang Diyos, dahil ang adjective ay nagpapatukoy tungkol sa kanya, ay tumutukoy tungkol sa kanya bilang tagapagligtas. At ang sa kabila naman, ang adjective ay tumutukoy sa Diyos Ama na siyang isang dakilang Diyos. So yan po ay napakalaking pagkakamali ng mga SDA po. Doon naman po sa nabanggit ni kapatid na Susit, no? Na si Kristo ay Diyos dahil luluhod sa kanya ang mga tao. Hindi po yan valid na argumento, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit po? Ang emphasis po ay pagluhod. Hindi naman po pagluhod ang nakakagawa ng isa o nagkwa-qualify sa isa bilang isang Diyos. Kasi po, yung iba ay lumuluhod sa mga larawan. Diyos na pala yung larawan. Yung si dating Apo Lakay, lumuluhod yan sa harap ni Imelda. Diyos na rin si Imelda o kanyang Ginidios. Kaya mga kapatid, hindi po valid po yan. Pwede, pero hindi tunay na Diyos. No? Okay, so isang malaking pagkakamali na naman po ito. At kung titingnan natin mga kapatid, ang kanilang mga talata
ay sobrang napakahina po bilang pagpapatunay. Binanggit din nila ang Mateo 1 versikulo 23 that God with us. Ang salitang God with us is only an expression of the blessing that God will be with us. Kaya hindi ibig sabihin na dahil sa presence ng Panginoon ay presence na po yan ng Diyos. Hindi po. Kundi expression lang po yan. Hindi po si Kristo ang tinutukoy na naging kasama, kundi yung blessing po ay ng tunay na Diyos na yung ang Ama na tinutukoy na Diyos ay siya po ang pinapatungkulan doon na God with us. Hindi po si Kristo. Bakit po? Malinaw naman ang sinasabi sa talatang Juan Kapitulo 17, versikulo 3, nagsasabi, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi ko ay, this is eternal life, that they might know thee as the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. So ano po ang emphasis? Ang only true God refers to the Father and Jesus Christ bilang isang pinadala o sugo or sinugo, no? Kung titingnan natin dito, mayroong dalawang phrase na dinugtong ng tinatawag na conjunctive Time is up. word. Time na po. Okay, maraming salamat po. Okay, dumako naman po tayo sa cross-examination ng affirmative side. Kung handa na po ang Ilang first speaker. minutes? Ilang minutes? Ilang minutes po ba to? Tagdi 3? Magpo 4 minutes, 3 minutes din. 3 minutes sa kanila. Okay po. Okay. Okay, Bro Aris, kung handa ka na. Bakbakan mo na. Okay. Okay. Ginamit mo ang Titus 2:13. Ano po ba ang nakalagay o nakasulat sa talatang iyan? Ang Ama o si Kristo? Ang Ama po. Okay. Kung ang Ama, mabasa ba natin litra por litra sa talatang yan kung ang Ama ang tinutukoy na Diyos? Wait lang po, hindi sa po talatang yan? napindot yung oras. Brother Mark, pa. Okay, pakisagot po. Pakiulit po ng tanong. Sinabi mo sa talatang Titus 2:13 na ang Ama ang tinutukoy dyan. May mababasa ka ba litra por litra sa talatang yan na talagang ang Father or ang Ama ang tinutukoy na darating? Meron o wala? Hindi po mababasa litra por litra. Ngunit ang Ama po ang pinapatungkulan doon sa Tito 2:13 dahil po magkaiba ang phrase, may sariling noun, may sariling adjective. At saka si Kristo naman ay isang noun at saka mayroon siyang sariling adjective. So magkaiba po ang tinutukoy dyan. Maliwanag na ang unang phrase ay tumutukoy doon sa Ama. Next question po. Uulitin ko ang tanong. May nakasulat ba na litra por litra Ama sa talatang 13 sa Kapitulo 2 sa Tito? Wala nga pong mabasa litra por litra. Ngunit ang pinapatungkulan ay yung Ama. Dahil po sariling phrase, mayroong noun, mayroong adjective. Sa sunod naman na phrase, mayroong noun at mayroong adjective. Ibig sabihin, magkahiwalay po ang emphasis. Kung ang emphasis sa pangalawang phrase ay si Jesus Christ as Savior, therefore, ang first phrase is referring
to the God the Father. Okay, sunod na tanong. Dahil inamin mo na wala talagang mababasang litra por litrang ama, ibig bang sabihin na haka-haka mo lang yan para tuhuan ka sa mga tao? Hindi po, haka-haka yan, kaibigan kapatid. Because that is soundly presented na malinaw talaga na iyon po ay nagpapatungkol sa Ama. Dahil nga po, magka-separate po yung dalawang phrases na may kanya-kanyang noun at may kanya-kanyang adjective. Next question. Okay. Dahil hindi haka-haka, sabi mo nga, para hindi magiging haka-haka, may masuporta ka bang talata na ang Ama ang darating? Yun na nga po ang sinasabi sa Tito 2:3c. So dahil maliwanag naman po ang pagkasabi dyan, hindi na kailangan ng iba pang mga talata. Time is up po. Time is up. Sister Perla, kayo na po ang sunod na magtatanong. Pakihanda po ng inyong mabibigat na katanungan. Kung handa na po kayo, magtanong na po kayo. Sige. Dok Raja, Yes ikunin mo po. kanina, ikaw, Diyos pud ka kay makabuhat kag butang. Akong pangutana, unsang butang nga ang imong gibuhat ni Kristo nga Diyos. Mr. Moderator. Gusto Okay kong po. liwanagin yung tanong. Okay, yung premise ni Sister Perla. Sige lang po. Sister Perla, Okay. pakiliwanag nga po ng inyong... Okay, ito po yung ito po yung tanong okay ko po. sa kanya para papaliwanag niya yung kanyang tanong, ma-revise niya, if possible. Wa man ko mag-angkon nga ako Diyos, kundi gibase lang nako diha sa imong argumento na kung maglalalang Diyos na. So, ako kay maglalalang man pud ko, nangutana lang ko og Diyos na ba pud ko kay manlalalang man. Sige. Okay, Sister Perla. Sige, pus mo na kong pangutana. Sige po. Kay maglalalang man kadok, unsa nga butang ang imong gilalang sa Dios. Ang akong pagkamanlalang dili ingon nga ako Dios, kay ang pagkamaglalang dili man basihan sa pagka-Dios. Pero ako ay maglalalang kasi marami din akong naisulat na mga awit. Marami akong naisulat na mga tula. Marami din akong naipinta na mga paintings. Ang tawag dyan sa English, creative works. Creative works. So maglalalang ko, di lang Diyos. Next question po. Sige, sunod yung pangutana. Teka lang ha. Diri sa kuan 5:22. Nag-ingon din ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa gawas. Hinuno ang tanang paghukom gitugyan ngadto sa anak. Ang pangutana ang pangutana, creative man ka. So, makahimo ba ka sa paghukom? Dili. Ay, tika. Sige lang po, kaya nyo po yan. Tuloy po ang tanong. Ang pangutana, mahimo ba nimo mahimo sa Dios? Hello, Dok.
Patroho na lang ako na, Dok. Sige po. Sige. Revise the question. Sige. Mag-ingon diri sa sir diri sa diri sa Juan 5:22. Naging amahan dili maghukom. Ang bisan kinsa paghukom gitunggihan niya ngadto sa anak. Kung si Kristo Time's up na po. Time's up. I-reserve na lang po yan mamaya sa presentation nyo. sige po. Proceed na po tayo doon sa... Mute na lang po yung iba pag hindi magsasalita. Para ano. Okay, sasagot na ako. Sasagot na ako. Sige. Narinig mo na ako yung tanong. Ang aking sagot ay ganito. Hindi porket judge ay Diyos na. Kasi akong kaibigan dito sa Taguig ay judge eh. Hindi naman siya Diyos. Yan lang po ang sagot ko. Okay po, proceed na po tayo sa affirmative third cross-examiner. Ay, meron pang... Okay, cross-examiner. Hello, Dok. Nandito pa ako, Dok. Okay po, proceed na po. Andito po ang tanong ko, Dok Radya. Sa unang Juan po, Kapitulo 5, talatang 20 po, nami-mention po dito na si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So, anong tanong? Aminin mo na ba na naniniwala ka na ba na si Kristo ay tunay na Diyos? O hindi? Hindi ko po inaamin dahil hindi naman po si Kristo ang pinapatungkulon dyan, kundi ang Diyos Ama. Question po. Sa Titus chapter 2 po, talatang 13. Nabi-mention po dito na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagkakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa inyo po, sino po yung darating na Kristo na babalik dito? Ang Ama po or si Kristo Itos? Ayon sa talata, dalawa po ang darating. Sino po darating? Si Kristo or ang Diyos Ama or si Kristo na anak? Dalawa po nga ang darating, dalawa. Okay. Next question. Yung dakilang Diyos at yung Jesucristo na tagapagligtas. Sa minamention po dito sa Titus 2:13, ang dakilang Diyos. Sino po ang tinutukoy mo dito? Diyos na Ama o Diyos na Anak? Dodok. Doc Ray, asan ka na po, Doc Ray? Surrender. Pasensya na po kasi inabutan ng ubo. Sige. Ano po yung tanong? Pakiulit. Paki-post po ng time. Dodok, sa Titus Kapitulo 2, talatang 30, sabi mo po dalawang Diyos ang darating. Ang dakilang Diyos at ang tagapagligtas. Sino po yung tinutukoy mo dito nga dakilang Diyos? Ang Diyos Ama o ang Diyos na anak na si Jesucristo? Bro, i-resume mo ng time. Malinaw po dyan na ang tinutukoy dyan ay ang Diyos Ama. Dahil dalawang phrases yan eh. At ang bawat phrase ay mayroong sariling noun at saka adjective.
So, Time is up po. Time is up. Okay, proceed na po tayo sa ang sunod dito, Doc. Assistant? Rebuttal? rebuttal. O, rebuttal po ng affirmative side. Okay. Okay, sugod na. Sige. So good na, padayon. Okay, dalahigon ang Dios nga niining kahaponon napabarog gayud ang kamatuoran sa pagka-Dios ni Kristo. Nga naman, tungod kay ang pastor sa Baptist original wala gyud kapiog sa mga bersikulo. Excuse po, excuse lang. Akala ko ang last stand affirmative. Di ba, Doc? Ikaw, Affirmative naman yan siya. hindi, last stand na ba yan? Wala na ba si Doc Ray? Susunod Kala siya ko- pagkatapos. Akala ko mauna Sunod si siya. Doc Ray. Mauna Oh, si Doc sige. Ray tapos kasi affirmative Ako po. tayo eh. Ako pa muna. Sige. Excited last- ko. Last ang affirmative. Ilang minutes po? Ilang minutes? 6. Okay. Para preparado ang affirmative ba? Excited masyado. Kung handa na po ang negative, Doc Rajab, proceed ka na po. Okay, ilang minutos nga? 3 minutes, no? 6 minutes po, no? 3 3 minutes lang bro. 3 minutes. 3 minutes. Yan. Okay, start na po. Okay. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, hanggang ngayon, nanatili pa rin nakadapa ang talaang paksa ng aking mga kausap. Dahil ang kanilang mga talatang ginamit ay walang puwersa, walang bigat sa kanilang pinatutunayan na paksa. Katulad na lang ng talatang Juan 5:22 na si Kristo daw ay judge, maghuhukom sa Bisaya. Dahil siya ay maghuhukom, ang conclusion nila ay Diyos na. Hindi naman ang pagiging maghuhukom o pagiging judge ang basihan para ang isa ay ituring bilang Diyos. Kasi yung aking kaibigan dito sa Taguig, judge hindi naman siya Diyos. So, ang pagiging judge ay hindi po yan basihan para maging Diyos. Katulad na lang ng sinabi na si Kristo daw po ay Diyos dahil siya ay maglalalang. Hindi rin po ang pagiging maglalalang ay basihan ng pagiging na maging Diyos or na ituring bilang isang Diyos. Kasi po ako naman ay maglalalang, pero hindi naman po ako Diyos. So ang mga reasons or katwiran na ikaw ay maglalalang, na ikaw ay judge, ay Diyos na, hindi po yan valid na mga katwiran. Kaya walang naitayo ang aking mga katunggali tungkol po sa pagka-Diyos. Ginamit din nila ang Tito 2:13. Hindi naman po yung dakilang Diyos dyan nagpapatungkol po kay Kristo. Bakit po? Ang dakila dyan ay nagpapatungkol sa Ama. Dahil po si Kristo ay ang adjective na ginamit kay Kristo ay iyong pagiging tagapagligtas. So mayroon siyang sariling adjective o yung salitang naglalarawan sa kanya. Kung si Kristo sana ang nauna, tapos
yung dalawang adjective ay magkasunod doon sa tinatawag na subject, maaring si Kristo nga ang pinapatungkulin sa Time is pagiging up po. dakilang Diyos. Time is up. Okay, maraming salamat. Okay, tig to 2 minutes ata yan, bro Mark. 2 minutes, 2 minutes. Affirmative side, kung handa na po, bro Ares, pwede na po kayong mag-start. Nakamute ka bro, nakamute ka. Bro Aris, nakamute ka. Okay. Okay. Daghang kay salamat mga kaigsunan, labi pa gid sa ato ang mga kaigsunan nga motuo nga Dios Kristo. Daghang kay salamat kay niini kang haponon nahatag gyud nato ang insakto og solidong pundasyon nga si Kristo Dios gyud, litra por litra mabasa gyud nga Dios si Kristo. Ang pasto sa Baptist original lawom kaayo panaghap. Ngano man? Tan-awa ra gud wa gyud siya gamit sa usa ka bersikulo nga bersikulo na lang nga maingon nga si Kristo dili Dios. Apan iyang gisunod-sunod ang bersikulo nga litra por litra na ay nga Dios si Kristo. Wa niya nabasa ning Juan 1 bersikulo 18 nga gitawag diri biological God. Ani nga version nga Biblia atong basahon ha para maklaruhan o makasabot ning ato ang gitawag Baptist pastor. Basin ugma magtuo na ni Dios Kristo. No one has seen God in any time. The only biological God who is in the Father's arms. That one recounted him. So bantayin ninyo mga kaigsunan, mga kaigalan, nga ang kining pastor sa Baptist murag nagkuha upot haong idukdok siyang ulo. Nga naman, wa say bersikulo gigamit, apan naay bersikulo nga ang si Kristo usa ka biological God. Kung sao man niya pagbungkag anak karon, di naman sa kabungkag, wa naman siya panahon. Nahurot na may panahon pagsunod-sunod sa mga bersikulo in taon nga ang bersikulo letra por letra Dios si Kristo, pero bersikulo niya wa gyud bisan na lang in taon nga letra por letra nga oy aduna koy bersikulo dili Dios si Kristo. Ang iya hinong ipangutana mura hinong si English professor nga naman nangutana siya verb adjective wala man sa letra por letra sa bersikulo nga na baday ang gito kuan nato Biblia man ang gituho atong dibatihan karon di man mahitungot sa gitawag English subject. Dapat unta gibutang niya dito sa proposition nga basumala sa Biblia og sa English subject na unsa ba hinuon nga nangutana man siya verb ug adjective. So dahan kay salamat dalay ko ng Dios sa sangturan. Amen. Okay, salamat po. Second speaker, Sister Perla. Sige. Okay na po ang kondisyon nyo ngayon? Okay na? Sige. Sige. Okay. Nag-ingon si Doc Raja ganiha nga si Kristo dili Dios. Nagpalusot siya sa bersikulo Juan 1:3 nga siya kuno kamaw siya mulalang. Tapos gigamit pud niya ang Juan 5:22 nga dili kay kung maghuhukom Dios na. Pero dili siya makalusot diri sa Juan 5:28 nagaingon dinhi ayaw kamo kay bulong niini kay ang takna nagasingabot nang ang tanan nga mga ana sa lubong managpakabati sa iyang tingog kinsa may tao nga makahimo sa pagbanhaw sa mga minatay kun dili ang Dios lang nga mao si Kristo dili ba ug nya pa ug ang 29 ang mga nagbuhat og maayo manggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang mga nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot walay tao mga igsuon or dokradya nga makahimo pag hukom ngadto sa kamatayon or dito sa impierno kung dili ang Dios lang nga mao si Kristo. Yun lang ug daghang salamat. Gituis lang niya ang kamaturan. Moderator. Tuog Ano po, tapos na po ba? tapos na. Ganiha ra.
Dapat po sinabi niyo, okay po. Yun lang. Klaro ato, yun lang. Okay po, proceed po tayo sa third speaker. Sa affirmative side. Mr. Moderator, sandali. Ilang minutes nga? 2 minutes lang. 2 minutes lang. Sandali. Okay. Yung sobra Kanina- ihatag. Yung sobra ihatag. Ano po? O yung sobra daw kanina, ihatag 20 minutes yun natandaan ko eh. Ako na yung magsasabi. 20 seconds po. Okay. Like kanina, nagsasabi ko si Doc Raja na ginagamit niya po ang Philippians chapter Kapitulo 2. Hindi po ang naluluhod ay Kristo na, yun ang niluluhuran. So hindi po siya ito ay Diyos. Ito sa verse 9. Sabi dito, I mean Colossus 1:15. Sabi dito, na siya ang larawan ng Diyos na di makikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya pala yung panganay ng lahat ng mga nilalang. Sabi din dito sa Colossians 2:8-9, sapagkat, sa verse 9 po, sapagkat sa kanya po nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na sa kahayagan ng ayon sa laman. So, ito po sa paano po ito papaliwanag ni Doc Raja na ang Diyos po na nahayag sa laman. Direct question na po. Ano pong tanong nyo dyan? Direct question na po para hindi masayang ang oras nyo. Paano po ito ipapaliwanag ni Doc Raja yung panganay lang? Okay. At sabi po dito, may type pa po. Wala sabi dito sa 1 Timothy 3:16 po, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng banalan. Yaong nahayag pinagpagiging banal sa Espiritu, nakikita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa kasanglibutan, at tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Yun po ang ano ni Doc Raja, kung ano yung pagpapaliwanag. Kasi po siya na po ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Kung paano niya po ipaliwanag to. Okay, 15 seconds pa po. Diretso lang. Kung ordinaryo lang po kayo na tao, hindi po ito dito masasabi na siya po ang panganay ng mga lahat ng mga nilalang. At siya po ang Okay, time is up. Maraming salamat po sa magkabilang panig at nairaos po natin ang usaping ito. May patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Ibigay na po natin kay Doc Ray ang panahon. Lagay mo yung Or, lagay mo, Elisa. right, thank you very much. Ay tanggalin na po natin yung relo. So timing talaga, no, tama yung yung oras natin meron pang 15 minutes, at least hindi tayo mag-ahol para sa sunod na subject ng English. All right. Sige po. Punta po tayo sa tanungan sa general, yung audience participation. Ilan po ang magtatanong, Doc? Ilan? 3 lang? Siguro siguro ito 5. Oo. Tagti 3 minutes para mahulog siguro siya 3 minutes, no? Apo. Or 2 minutes. Kung 2 minutes, baka 10 pa hindi 10. Siguro mga 7 pa yung makakapagtanong nito. Okay, sino po ang Okay. gusto magtanong? 5 lang po muna.
para magtanong doon sa affirmative. Okay po, sino pong mauna magtanong sa affirmative? O kahit saan, no? Kahit saan mauna. Kung saan nyo gustong magtanong. Pwedeng ako una magtanong. Sige po, Kay Doc Sister Raja. Flor. Okay po. Kay Doc Raja po i-address. Okay po, sige po. Tanong nyo na po. Pinapabulaanan niya kasi, pinapabulaanan niya na hindi po Diyos. Magpakilala mo na, magpakilala bago magtanong. Ako po si Sister Flor Caragan from Naik, Cavite. Yan po. Okay, tanong na po agad. Okay po. Pag meron po akong, kasi sabi po niya na hindi Diyos, Kristo. So, pag meron po akong mabasa na Diyos si Kristo at siya ang tagapagligtas, talo po kayo. Aminin nyo. Grabe, pagpaamin eh. Basahin ko. Kung walang mabasa sa original na Greek, Wala po tayong Hindi po kasama ang Greek dito. Basta may mabasa ang Diyos. Sige. Basahin muna natin. Tingnan natin kung tama ang iyong pag-unawa. Sige po. Atin pong basahin sa may Judas. Kasi isang chapter lang yung Judas. Basahin mo sa 25. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng Jesucristo, na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. 'Di ba? Diyos, nakita natin Diyos. Wala Sa naman iisang nabasa Diyos. wala naman pong nabasa kapatid na si Kristo Diyos. Meron po. Sa iisang Talo Diyos. ka. Si Ana, si Elsa. Ang liwanag po sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Wala pong ibang Diyos na tagapagligtas, si Jesus Christ lang po. So, sa iisang Diyos. O, talo kayo kasi may nabasa. Ang sabi ko kayo na, sabi niyo, pag may nabasa, basahin. O, talo kayo. Okay na po ba? Ano po ba? Magpapaliwanag pa kayo, Doc Ray? Ay, Doc Raja? Pag si Doc Ray magpaliwanag, talo. Pag si Doc Raja, ang sasabihin niya, mali ang unawa mo kapatid. Siyempre lahat naman, pag negative kayo, formally eh. Tapos na po ang tanong, hintayin na po natin si Doc Raja. Magtanong na pasagutin natin yung affirmative kung paano nila yun. Kasi sabi ni Doc Raja, mali ang iyong unawa eh. Okay, So, paano po? Bawi ang Okay. affirmative. Para kay sa pastor ng Baptist original na hindi naman nag-i-exist sa sect, mali para sa kanya, pero sa litra por litra sa Biblia, ang dadaming mabasa mo na Diyos si Kristo. Kabilang na doon ang sinabi ni kapatid na Flor Caragan. O, tingnan mo nga dito, itong Biblia. Marami akong Biblia dito. Tingnan natin Biblia. Kung talaga bang truly God, sabi ko nga kanina, si binasa nating talata, biological God. At how about naman itong truly God? Sige, basahin na nga natin. Baka hindi nabasa ng pastor hindi na pa nabasa ng pastor ng Baptist original na nag-i-exist lang sa isipan ng isang taong hindi na niniwalang si Kristo ay Diyos. Sabi dito, chapter 1, verse 18. Sabi nga dito, no one has ever seen God, the only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like. Dito nga sa Bible na ito, baka meron din kayo dyan, magagamit ninyo ito. Contemporary English Version. Truly God si Kristo. At sabi naman ng pastor ng hindi daw mali daw. Sa kanya mali, pero sa Biblia sakto, totoo at tama. Okay. Sino na po ang sunod na magtatanong?
Meron na lang po Ako, tayong ako. Okay. Para po kay Doc Ray. Doc Ray, gusto ko lamang po itanong yung yung binasa rin ni Brother Aris sa 1:18 ng Juan. Paano po kaya yun may papaliwanag yung monogenes theos? Monogenes theos. Mga kapatid, yung binasa ni kapatid na Aris kanina, wala po yun sa original na Griego. Kaya ang version na yan ay hindi akseptado sa sa kanyang pagpapahayag. So dahil wala po yun sa original, yung in-emphasize na anong tawag dyan? Yung monogenes. Monogenes ba yun? Biological, yung biological God na sinasabi niya. Yung wala po. monogenes theos, yung the only begotten God. Okay, basahin natin mga kapatid, no? John 1 verse 18. Okay. Para ma-check natin mga kapatid, no? Okay. Wala nga po talaga mga kapatid dito sa wala talagang biological na sinasabi, no? Kundi ang sinasabi lamang po ay the only begotten, so the only son, no? So wala po siyang significance talaga sa pagiging Diyos, no? Kundi isa lamang siyang pagpapatunay na siya po ay isang anak, no, ng Diyos. Okay po, yan po ang sagot. Okay, proceed po. Meron pa po tayong 6 na minuto sa sunod na magtatanong. Dapat Pwede bang magtanong? Supply din kami. Akala ko si Doc Ray ang tinanong, hindi si Doc Raja. Okay, affirmative. Hindi. Sino bang? Okay. Okay. Hindi talaga maniniwala ang pastor na yan sa Baptist dahil talagang antichrist yan. Hindi talaga maniniwala yan na Diyos si Kristo. Kaya maghahanap talaga siya ng mali. Pero hindi niya mapagkakaila na sa John 1:18 mababasa na monogenes theos. No, sino naman itong monogenes theos? Di ba si Jesus Christ? So hindi niya mapagkaila na talagang Diyos si Kristo. Ang sa kanya lang, ayaw niyang selective siya eh. Nagsiselect siya ng mga Bible na pwede lang makasukla, makadipinsa sa kanyang o sabihin ni Saya, panaghak, makahaka. Ang lalim ng nakahaka niya. Kaya hindi niya ito monogenes theos. Alam mo ba kung ano ang monogenes theos? Only begotten son. So naging tao siya, so nagiging biological God. No, only begotten God, monogenes theos. So nagkatawang tao siya, kaya tinawag siya dito sa breakthrough version na biological God. Yan lang po. Okay po, next question. Ako po. Okay, proceed po. Ano pong pangalan? Ako, magtanong ako. Jomar Hanipin po. Okay, proceed po, Brother Jomar. Okay, gusto ko po i-address ito sa affirmative. Si Ma'am, sino po bang available na Ma'am dyan? Sino po sa dalawa? Yung babae po. Si Ma'am Aris po. Okay, kanya yan. Okay, Ma'am Aris, sa'yo po ito. Okay po. Si Ang Perla tanong lang ko po, po, si Perla at si okay. Kahit sino sa kanilang dalawang babae. Huwag lang si Ayun. Bro Aris. Sige, proceed po, proceed. Okay. Ma'am, I don't know kung kasi meron kong ginawa kanina, nabasa mo ba yung sa Isaiah 9 verse 6? Yung bata na sinabi sa Isaiah 9 verse 6, yun ba yung bata na Diyos? Bisa Bible. Wait lang kadali.
Wait lang ha. Sige lang po. Isaiah 9 basahin. verse 6. Wait lang, wait lang. 3, 4, 5. Basahin ko na lang po. Pakinggan nyo. Okay, okay po. Kay alang kanato na tao ang alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait. Unsa tong pangutana otro ay pakiulit nga Ang- tanong. Yung bata po ba sa Isaiah 9 verse 6, yun po ba ang Diyos mo? Diyos sa lahat po, hindi lang Diyos ko. Okay. Diyos po sa atin. Okay po. Yung bata na ipinanganak ni Maria, pinutulan ng pusod, yun ba rin po ba yung Diyos mo rin? Ganun pa rin po, kahit pinutulan siya ng pusod po. Okay. Hindi naman mawala sa kanya. Sino po ba? Kanina po ginamit po yung Philippos 2, chapter 2, verse 6 to 8. Yung cross-section na. Ano po ba? Ano po ba yung Objection. Sandali. Hindi Okay po po. gumamit niya na na bersikulo po, hindi ako. okay. Pero pwede po bang i-quote ko to? O Sige, hindi? sige. Sige, Derek. Question po kasi ang oras natin 2 minuto na lang. Okay. Ano po ba yung Diyos mo? Yung bata o yung pumasok sa isang bata? Anong pumasok sa isang bata? Yung bumihis ng isang tao. Yung bata Yung- at saka hindi. Yung bata na sa Bisaya pa nagpakatao ug ang kadtong Dios nga pumasok sa bata kibali na reincarnation. Diyos ang sabot nako. Diyos siya nga nagpakatao. So meaning, Okay na po, okay na. Pasagutin po natin ang negative side. Cross-examine na po yan. may last na pa ako. Tukon po dito sa Marcos 16:19. Sige po. Kasi wala na po tayong panahon. Okay, negative side. Ano pong masasabi ninyo? Pakiulit ng tanong. Okay. Yung tanong ko po tungkol po doon sa Isaiah 9 verse 6, yung bata tungkol sa bata at yung tanong ko, sino po ba yung totoong Diyos mo? Yung bata o yung Diyos na pumasok sa isang bata? Sabi po niya, yung bata Diyos pa din nila. Dalawa ng Diyos nila. Mali po yung tanong eh. Patawad po. Gusto ko. Wala naman yung premise mo mali. So mali Okay. din yung tanong. Kasi wala namang batang pumasok sa bata eh. What I mean is yung pumasok yun sa Philippos 2 verse 6 to 8. Nagkatawang tao, sorry, Bisaya po ako eh. Yung Bisaya yun na nagkatawang sana. okay, binisayon ko na lang. Saya merdeka. Lisod-lisod pa mo diya, Bisaya lang parehas. Sige, padayon sa Bisaya, padayon. Okay, iwanan ko na yon. Ma'am, yung isa na lang tanong ko. Dito sa Mark 16 verse 19, sino po ba ang Diyos niyo dito? Yung Teka. nasa Wala na ba kung nagamit ang nga bersikulo, Brad? patay. Okay. Dapat naging mga pangutana, nga ako lang gigamit nga bersikulo. Ito pwedeng gawin, pwede tanan. Dili. Kaysa Okay, sorry. sa ako lang ang Parang bersikulo nga gigamit pangutana. Murag nagdebate naman noon eh. Sorry. Oh. Nagali ang questionnaire ni Sister Perla. Kinaunti agad. Okay. Ano, Doc Ray? Sige po. Doc Raja, sasagot po kayo o
mag-entertain pa tayo ng iba pang tanong. 5:01 na po ang oras. Okay, hindi na po, no? Comment na lang po. Okay. Magbigay na lang ako ng comment tungkol sa ating nangyaring talakayan, no? Actually, magaganda yung mga talatang ginamit ng ating mga hindi nakatunggali, no? Tapos na eh. Hindi nakatunggali. No, yung ginawa ng ating mga defenders, mga kapatid, ay very strong naman din po yung latag nila, no? Kaso lang, siyempre may mga palusot. May mga palusot din si Doc Radja doon. Kasi yun ang role niya, panglito, no? Wala naman siyang ibang role kundi ito is Murag sisi, Dok, murag sisi ba? katotohanan. Pisat lusot. So, Doc. pero tama at solido naman ang kanilang mga argumento at sa mga pagtatanong, katulad ng pagtatanong ni kapatid na Aris, ay maganda naman din po yung cross-examination at yung kanyang pagsasagot ay maganda naman din po. No? Pero ang mayroong kailangang improve sa pagtatanong ay si Sister Perla, no? Medyo okay naman yung latag niya pero sa pagtatanong kailangang i-improve, no? Dapat medyo meron kang Nalito, Dok, nalito. pamitik-bitik ba kung sa Bisaya, if possible, bitkon nimo ang imong katunggali, no? At saka si Sister Susit ay kailangan pang improve ang ating pagtatanong din. Sa latag okay na. At saka at tama naman yung mga teksto, ang na lang ang tinatawag na ang paggamit sa teksto sa tinatawag pagpalig-on sa argumento, no? Okay. Although yung ginamit ni kapatid na Aris na biological God, no, ay hindi naman po talaga natin mababasa yon, interpretation lang yan, no? Ito po ay from the point na sa aking comment, no. Pwede lang yan sa mga debate na kung sakaling kinakailangan na talaga. Kasi po ang mga scholars po, mga kapatid, yung monogenes theos, no, ay marami pong mga scholar hindi po translate po yung theos as God, no. Pwede naman sana the only begotten God, no? Because bakit po ang mga scholars hindi translate po ang theos na as God? Because of the word begotten. Because God cannot be begotten, no? Kasi ang begotten kasi, mga kapatid, ay hindi po siya mag-agree doon pag ang theos ay i-translate po siya as God. So ang translation talaga niya is not the literal translation na monogenes theos, kundi siya po ay translated as only the begotten Son. So although walang word na huios means son. Hindi naman mababasa yung huios. Hindi lang ako sure, mga kapatid. You can correct me kung mayroon bang huios sa talata. Kasi ang tinitingnan ko ay yung English, mga kapatid, no? Malamang na mayroong huios son, pero sa palagay ko lang naman, no, I think I have to review this, no? Wala pong huios na salita doon. Instead, dapat ito po yung pagkasabi, Doc. Teon odes horioka raken popete popote monogenes theos
Huon is ton kolpon to patros ikenos izigasatu. Okay, so wala po talagang huios mga kapatid, no? Ang translation sa English na may nakalagay na nasan, yun po ang ipinalit doon sa monogenes theos, no? Pero wala po talagang monogenes huios, no? Kundi theos po. Kaso lang sa translation na ang mga scholars nag-consider since there is already mayroon ng pagbanggit ng sa una binanggit na po yung Diyos, no? Diyos. So, yung sunod na pagbanggit ng Diyos after sa word na monogenes ay pinalitan hindi po theos ang ginamit nila because of the word monogenes because God cannot be begotten. So, ang ginamit nila is not huios kasi walang huios, kundi yung theos, translate na nila as son because mayroon namang nababasa din dyan na of the Father. So, yun po mga kapatid. No? Okay, so ang drive talaga mga kapatid, pag tayo po ay mag-exegete on the text, no? Hindi yung sobrang pabor sa atin, pero pwede naman nating kumbaga sa pahugot gyud ba sa Bisaya, papahugot gyud makadaog ka ana kasi naamang gyud theos gyud, no? Basta di lang mapansin ang gitawag monogenes. Okay. Now, sa pahugot gyud makadaog ka ana, pero kung sa exegetical mga kapatid, ang punto diyan na i-drive mo ay ang tamang drive talaga dyan. Sa akin naman ito mga kapatid, we have to review also kung ano yung mga nakasulat pa sa mga komentaryo ng ibang theologian dyan. Para sa akin po, the point there is that Jesus existed with the Father. Meaning to say, ang kanyang existence, no? Ang ang John chapter 1 verse 18, no, reinforce two verses, no? Two verses that connects with each other, and that is John 1 chapter 1, John chapter 1 verse 1 at saka verse 14, that the word became flesh, no? The word became flesh, and that is Jesus Christ. So because the word existed with the Father, so therefore ang John chapter 1 verse 18 is also referring to the existence of Jesus with the Father, and that is why only Jesus was able to see the Father. And Jesus is the image of the invisible God. So, mauna nga pag adto sa Juan 14 ba ni o sa Juan 10, no? Na sinabi ng Panginoon, wala ka pa ba ila kanako Pilipi, no? Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Ingon pod si Pilipi, nganong miingon ka man ni ana Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan. Ingon ni Ginoong Hesus, ako og ang akong Amahan, usa lamang kami. O sa ibang version, ako og ang akong Amahan, usara. So, yun po mga kapatid. No? Pero try to read po sa iba pang mga komentary tungkol po doon sa translation. No? Kasi po, wala po akong nabasang komentary kasi po, ang binasihan ko lang sa interpretation ko po yung Greek text, no? Greek text on my memory na ano, pero mas maganda din meron tayong mabasang mga commentary from other commentators kung ano talaga ang kanilang comment doon sa monogenes theos. Kasi sa akin ang theos dyan,
translate talaga sa English is ano son, no, rather than God. Although siguro I'm not updated naman talaga mga kapatid, baka mayroon namang mga version talaga na linitra por litra nila ang pag-translate doon sa tinatawag na theos at saka God din ang pagka-translate nila. Kasi dito Doc, sa tatlo, sa mga 7-8 translation ng Bible, sinabi dito sa John 1:18 sa Contemporary English Version, sa NCV Saan yun galing? Sino nagbigay niyan? at itong tinatawag na NAB Bible na sinabi niya God the only Son. Dito naman sa MBB is bugtong anak nga Dios at ang kulong sa Dios anak nga Dios. Dini sa NT Breakthrough Version only biological God. There is sa NLT o New Living Translation who is himself God. Dito naman sa GNB, dito sa Good News Bible, the same as God. Dito sa Amplified Version, only begotten God. Dito naman sa CEV or ibang translation din, who is truly God. Okay, yung the only begotten God, no? Ano po yan The only begotten God. Yun po talaga kung literal mo na pag-translate yung yung monogenes theos, no? Okay, so ang masasabi ko, refer to other commentaries mga kapatid. Titingnan ko rin, ako wala naman akong komentary kasi no? Titingnan ko rin kung meron akong makitang mga resources kung paano nila in-interpret yan. Pero thank you very much for your contribution mga kapatid, no? It adds to us another milestone sa ating apologetics na tayo po ay nagkakaisa dito po sa ating pag-aaral, madagdagan ng ating mga kaalaman. Wala na po tayong time mga kapatid dahil 5:14 na. Gusto ko pang humaba pa sana yung ating discussion, no? Pero wala na talaga dahil tatransfer na po tayo doon sa kabila, no, na ating anong tawag dito? GC, klase, no, ng Biblical English. At tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakila't makapangyarihan naming Diyos Ama, maraming salamat na binigyan mo kami ng iba na naman pagkakataon na mas madagdagan pa ang aming kaalaman. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, upang mas lalo pa naming maunawaan ang iyong mga salita, madagdagan ng aming kaalaman at mas lumago ang aming karanasan. At patuloy mo kaming samahan sa iba na namang area ng aming pag-aaral na makakatulong din upang mas lalo pa naming ma-appreciate or maunawaan ang iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong pagtugon nitong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Amen. Okay mga kapatid, God bless Amen. and continue po the researching po, no? Para ako po magta-try pong mag-search ng mga commentary para yung hindi maging bias only to my interpretation para maging balance. Hindi ko pa kasi na inanalyze ko lang po yung text, no? Kung bakit. All right. I-end ko na po ito mga kapatid kasi mag-open po ako ng isang link. Bye-bye. Until next Sunday.
Salamat po, Dok. Salamat po, Dok.